Alright, ngayon naman kikilalanin natin mga boss ang mga kabataan o mga estudyante ang nagpakita ng kanilang galing at talino pagdating sa pananaliksik at imbensyon. Sila po ang mga nagkamit ng Civil Awards na nakalipas na 2014 National Invention Contest. Para po pag-usapan yan, makasama natin this morning mula sa high school level, 3rd place sa Civil Award from Batasan Hills National High School. We have Kathleen Valadon, Christine Collado, Katrina Sepagan, sila po ang mga researchers. And of course, we also have Baby Clemente, ang kanilang advisor. Nandito rin po from Technological Institute of the Philippines, Quezon City. 3rd place rin po ang kanilang team leader, Engineer Mark Anthony Susbilia, Engineer Ryan Alimuin, team advisor, Roselyn Jimenez, Marjorie Reyes, Christian Viernes, ang kanila pong researchers. Good morning! Welcome to Good Morning, Boss! Morning. Alright, let's talk about Civil Award. What is this all about? Yung Civil Award ay isang competition given for high school students. Ang tawag doon ay Creative Research category. So ang nagko-compete doon, inventors of the high school, from the high school department. So ang nag-organizer nito ay ang Department of Science and Technology, and they organize Regional Invention Contest and Exhibit or RICE every 2 years. So we joined last 2013 for the RICE. And luckily, we garnered the first prize for that. So we were given the ticket for the National Invention Contest and Exhibit. Then you garnered 3rd place? Yes, 3rd place for the National Invention Contest. So there are and two Exhibit. categories, high school and college. Yes. So sa high school, mag-focus muna tayo sa inyo. Ang Batasan Hills National High School, 3rd place. Yes, so ano yung research na naipasa ng mga students from Batasan Hills National High School? So, ngayon po, usually po, yung weather po natin ngayon ay maulan. So, kami po kasi sa compound po namin, ang school po namin, high school, katapat po namin is elementary at katabi po namin, college. Lahat po kami public school. So, sabay-sabay po kami pumapasok doon. Minsan nakachinelas pag umuulan. Tapos, kaya isasabit na lang yung basang medyas kapag nasa school na. So, nakaisip kami ng, bakit hindi na lang tayo gumawa ng may bota na doon sa naka-in-touch na sa sapatos. So, Para yun po isahan na lang. Opo, para pag umaga, pwede naka-school shoes ka, tapos pag hapon, pwede mo siyang tanggalin, tapos pwede siyang maging bota. Alright, sige. Pakita natin kung paano yung process ng invention ninyo na shoes. Anong tawag nyo dito? Day functional shoe po siya kasi po, dalawa po yung purpose niya. Isa po, pwede siyang maging school shoe. Yung isa po, pwede pong maging boots. Nakikita niyo po na kapag in-unzip po yung zipper, meron pong shoe jacket sa gitna. Kaya po kapag hinila na po pataas yung shoe jacket, pwede na po siya maging instant boots. Okay. So, ayan. O yan, nagiging boots na siya. Oops. Ay, sorry naman. Sorry. So, paano, ayan, tapos, ibabaliktad lang natin. Opo, ihihilain lang po pataas, tapos po, pwede na po siya maging boots. Ayan. Ito, paano to? Itatago na lang natin to. Okay. Ayan. So, ito mga boss, ito yung tinatawag ninyong, anong tawag nyo dito? Day functional shoe. Ayan. So, naging boots na siya. So, ito po yung napanalunan ng Batasan Hills National High School, 3rd place sa 2014 National Invention Contest. Alright, congratulations. Balikan natin kayo. Tumungtong naman tayo sa Technological Institute of the Philippines. Itong inyong invention. Ano naman yung research na pinasa natin for the college level? Well, yung title po ng research namin is Utilization of Magnetic Field and Electrofishing in the Development of a Device for Exterminating Knifefish and Addling its Eggs. Or for a layman's term po, dalawang system po yung ginawa namin. One is a knifefish exterminator and the other one is the knifefish eggs addler. So, ito yung pagtanggal sa mga knifefish na mga talagang pumipeste sa ating mga karagatan ngayon, no? So, alright, nakausap nga rin namin dito si Director Asis Perez ng BFAR at isa yun sa kanila mga talagang problema. So, kamusta tinake ng BFAR itong invention ninyo? Yes po, we have already talked to BFAR last year po, and they are willing to help us on the research or further research or improving the project po. And as ngayon po, nakikipagtulungan kami sa BFAR National Inlands Fisheries Technology Center sa Tanay para po mas ma-implement namin sa mismong Laguna Lake yung device po namin kasi based po sa law, hindi po pwedeng gumamit ng electricity or any other means of killing or exterminating fishes po on lake po. Alright, so paano nag-work ito? Paano niya na-terminate yung mga knifefish? So, as I said earlier po, there are two systems that we have invented po. This one is the knifefish exterminator po.
So, yung actual device po namin is malaki. So, meron po pong cage. Ito pong device na nilalagay po dun sa cage. So, the basic principle works like this po. This one is submerged underwater. Ito po ay nag-emit ng sound at a certain frequency which will attract knife fishes po towards or inside the cage. Kumbaga, sa analogy po natin as humans, there are persons na mas gusto yung rock music and may gusto medley or something upbeat. So, kung ikaw yung tao na mas gusto yung upbeat, at most certainly, ikaw yung pupunta dun sa lugar na yun. Unlike yung may ayaw nun, alayo siya dun. So, same goes with fishes po. Ito is pampa-attract. Apo, pampa-attract po ito. Knife fish. And this one, Diyan po nakalagay yung mga circuitries na ginagamit po namin. That is, nasa above ng water. so pag na-attract na natin sila, ito naman, may relation ba to? This one po is for eggs. So, hiwalay na system po siya. Okay. Yung, dito po pala, once na na-attract or napunta na po sa inside ng cage yung fish, i-exterminate niya through electric po. Kukuryentehin. So ito namang sa eggs, Ito naman pong sa eggs po is, ang principle niya is simple. Magnetic field po yung ginagamit to addle the eggs po. anong tawag ulit sa device natin? Ito po is knife fish exterminator and this one is knife fish eggs addler po. Alright. So kayo, ano bang nararamdaman nyo at nag-place kayo sa dami? Ilan ba yung sumali per category sa college level? Ilang schools ang naging kalaban ninyo? Actually po, regional siya kasi kami po yung nanalo na sa representative po kami ng NCR. Actually, so marami po regions from Region 1 to Mindanao yung kalaban namin. So how does it feel na they are the nakapasok representative kayo? for NCR ng DOST NCR. Kami naman po yung representative ng DOST NCR sa college level. Sa college level. So how does it feel na nakapasok tayo third place? So talagang napakalaking achievement nito, lalo na representative rin kayo ng mga schools ninyo. So kamusta? Ano pakiramdam? Yun po, yung feeling po kasi namin proud po siya kasi hindi lang po name po namin dala namin, hindi lang din po school namin dala po namin yung region namin. So nakaka-proud na naka-third kami sa invention namin. Siguro we can also ask from from PIP? Yes, yung buong nice experience namin is really unforgettable. Mula pa lang dun sa preparation namin for the contest hanggang dun sa time na parang hinahango na namin or kinukuha na namin yung parangal dun sa katumbas ng lahat na pinaghirapan namin. And other than that, as a college student, dun namin na-practice yung problem thinking skills namin as well as yung decision making. And on our own ways, parang naging engineer na rin kami. Gaano katagal yung paggawa ng research mo? Actually, ano po yan si Sir na lang po siguro yung tanong natin. So, eto kasi, actually, si Engineer Susbilia was once my student noon. Kag-graduate na lang nung March. Then, last March. So, sila yung team 1 actually na pinagawa ko. Hindi naman namin akalain na may sasali namin siya. Tapos nung nanalo siya, sabi ko sa kanila, yung team 1 ko, yung mga classmate niya noon, sabi ko, isali natin. Sabi ko, subok lang, wala namang mawawala. Project nyo lang naman sa akin to. Actually, this one is our design project for TIP. Nanalo naman sila, sabi ko, sige, natin, tuloy-tuloy. Then this one is my team 2. Sabi ko, innovate nyo yung gawa ng mga kuya at ate nyo. Tapos ituloy natin ang laban. So, pinapass on lang, oo. So, sa Batasan Hills, ano pa yung napanalunan natin sa award natin? Nung regional invention, naka-first prize sila for the bifunctional shoe. Okay, so anong napanalunan natin? Any award, prize? Ano bang... Trophy and cash prize. Wow, cash prize. Kayo din, ganun, same. So, saan nyo gagamitan ng cash prize? Nasa kanila. For improvements din po sa project po namin. Kasi po, yung shoe po namin, hindi naman po siya shoe po talaga. So, naghahanap pa po kami ng mas maganda pang shoe jacket na gagamitin. So, for improvement po yung pera na nakalala. Alright, so napakaganda ng sinabi ni Engineer Alimuin kasi tinitrain mo na yung mga next generation na susunod. So, ano bang mga plans ninyo? Yung mga schools, yung mga advisor ninyo para dun sa mga susunod yung team at may mga sasalihan pa ba kayong iba't ibang competitions? What are your upcoming plans or activities? Sa akin, yung mga susunod na batch, actually, yung design project namin, ito, in-apply namin siya for patent na. Para for security din ng mga bata. Then, yung mga upcoming pa naming design projects, so as much as possible, ginagawa namin siya as para ma-develop yung thinking skills din talaga ng mga bata.
Then, through the help naman ng institution namin, very supportive sila. Pero sasali pa kami for mga intellectual property competitions. That's Plan good. naman. Para mas mahasa pa yung talento at galing at husay ng mga kabataan sa ngayon. Sa Batasan Hills naman, anong plano natin dun sa invention natin? Kung sila pinapatent na, kayo anong plano nyo dun sa boots? Sa boots ninyo? Yes, difunctional. Difunctional So shoes. sa amin naman po, ano na siya sa ang TAPI, yung nakapag-apply na kami sa TAPI for patenting. So, ongoing na yung process. And at the same time, pumupunta sila dun sa mga classrooms ng kanilang sa mga students sa school namin para ma-motivate din yung mga younger generations to do the same. Alright, Siguro at this point, before we end our interview, do you have any message to our viewers? Siguro anyone, any representative from TIP and Batasan Hills? Message ko lang po sa mga students na kung meron po kayong mga naiisip na project, i-pursue nyo po kasi po malay nyo manalo din kayo sa mga competitions na sasalihan nyo. Yun lang po. From TIP? I would just like to comment po yung other groupmates po, yung my first groupmates po who has been working this project since 2012 po. 2012? Opo. Wow. Engineer Kyle Jerome Jimena, Mary Luis Bakiran, Arnel Calzada, and Miss Loida Divina Guzman po. Alright, thank you so much for joining us this morning mula po sa mga taga-TIP at sa from Batasan Hills National High School. Maraming salamat. Ayan, at syempre marami pa tayong mga abangang balita at impormasyon sa pagbabalik ng Good Morning Boss.